Hi everyone! Kumusta na kayo? This is Mrigo Singh and welcome back to my channel. Sa video na to, pag-usapan muna natin yung workplace. Paano kung pangit yung ugali ng boss natin? Kailangan ba nating pagtiyagaan? Or is it the right time na umalis na lang tayo? Okay, now, let me share with you some of my personal experience working abroad wherein almost 80% ng mga naging boss ko sa abroad is pangit talaga yung mga ugali. Saksakan talaga ng pangit yung mga ugali. Okay, ano ba yung mga ginawa ko? Guys, nung unang panahon, di ba nag-shift ako ng career? From being a chemist, nag-shift ako into food safety. So, which means, sa food safety, wala akong masyadong knowledge. Kaya, yung second job ko sa abroad, alam nyo, yun yung first time na naka-encounter ako ng tao na ganun kasama yung ugali. So, for 2 years, dun sa company na yon, although yung company na yun, sobrang ganda ng pangalan. As in, mabango talaga siya sa industry. So, paano ba yung ginawa ko? Sobrang pangit ng boss na yon. As in, talagang sinasadya na talaga ako. Talagang, as in, binubuli niya talaga ako. Ang ginawa ko, nagstay ako doon ng 2 years. Hindi ako nag-focus dun sa pangit na ugali ng boss na yon. Inignore ko lang siya. Ang focus ko is matuto, mag-acquire ng knowledge, mag-acquire ng mga trainings and certificate para may guts na ako and confident na ako na lumipat sa another company. So, alam nyo guys, for 2 years, tiniis ko yung sitwasyon na yon. Halos gabi-gabi, umiiyak ako sa toilet. Kasi syempre, tao lang naman tayo, affected din ako sa ginagawa ng boss ko. Although, hindi talaga ako nagfo-focus sa kanya. Pero, you know, we are still human beings. So, ang ginawa ko, araw-araw ako nagdadasal sa Diyos. Every Friday, nagsisimba ako, pinagsisindi ko siya ng kandila na sana bumait naman siya sa akin kahit papano. Pero, hindi talaga siya bumait. Talagang ganun na talaga yung ugali niya. So, yun. I stayed for 2 years in that company. Nag-focus ako sa skills na pwede kong matutunan, yung mga knowledge, certificates, and everything. Nung feeling ko ready na ako, 3 months before na magre-resign na ako kasi magto 2 years na eh. Hindi na ako magre-renew ng contract kasi somehow hindi ko na talaga siya kaya. And talagang ang focus ko lang nun is makatapos ng 2 years. Yun, 3 months before na mag 2 years and in 2 months magre-resign na ako kasi 2 months notice yun eh. So 3 months, apply na ako ng apply, submit ako ng submit ng mga application online and thankfully may tumanggap sa akin. Okay? Yun. So, ganun ang ginawa ko. So, kung kayo, nandun pa rin kayo sa stage na wala pa kayong guts professionally, baka pwede nyo pa namang tiisin yung sitwasyon kasi kailangan nyo talaga yung mag-acquire ng knowledge and skills eh. So, ang gawin nyo, pwede naman kasing magdasal eh. Pwede nyo namang sabihin sa Diyos yung problema nyo sa trabaho na may problema talaga kayo sa taong yun, sa boss na yun. And huwag kayong mag-focus doon. I-divert nyo yung attention. Huwag nyong sayangin yung energy dun sa boss na yun. Ang gawin nyo, mag-focus kayo dun sa goals nyo. Ano ba yung goals? Eh, matuto. Mag-acquire ng certificates para next time confident na kayo na pwede na kayong, may option na kayong lumipat sa ibang work. So, yun ang ginawa ko. And ano ba yung nangyari sa akin nung lumipat ako sa another job? Ganun pa rin. Irate pa rin yung naging boss ko. Actually, mas malala. Naging magkaiba lang yung kulay. Okay? Pero pareho pa rin ng ugali. So, alam nyo guys, kung lilipat kayo ng isang trabaho, it will be the same situation, same environment. Ang mangyayari lang doon is, mababago lang yung sahod, right? Pwedeng mas mataas kasi lumipat ka doon, may skills ka na, so nakapag-negotiate ka na ng sahod. Pero alam nyo, yung work environment, pareho pa rin, irate pa rin, nagdi-discriminate pa rin yung boss. So, ano ba yung ginawa ko? Nung mga lately na,
di ba may skills na ako, right? So, ang ginawa ko, hindi na ako nag-stay sa isang company. Yun. Nagre-resign na ako kasi may guts na akong lumipat sa ibang company kasi alam ko may skills na ako. Ang feeling ko lang kasi, ayoko nang maulit-ulit yung 2 years na tiniis ko dun sa previous company ko na hindi na ako nakakatulog, hindi na ako nakakain, ang payat-payat ko na, tapos napaka-small world ko na sa company kasi alam niyo yun, yung nakikita ko pa lang yung kanto ng building, papasok pa lang ako, sobrang nalulungkot na ako. Parang ayoko nang pumasok kasi ito na naman to, makikita ko na naman yung tao na yun. So, nung mga second and yung mga next jobs ko, pag alam ko na ganun ulit yung sitwasyon, umaalis na ako. Kasi, alam nyo yun, mas importante kasi yung mental health natin. So, yun, noong mga unang panahon, kahit wala akong pera, although fully equipped na ako ng skills and knowledge, pero hindi pa ako natututo nun when it comes with financial literacy. So, hindi ko pa alam yung mga kailangan mag-ipon ng emergency fund, wala pa akong alam nun. Nung natuto na ako, alam nyo guys, nung natuto na ako na mag-set aside ng, di ba, yung mga budgeting formula, mag-set aside ng pera para sa emergency fund, para sa savings, sa investment, mas lalong lumakas yung loob ko na umalis sa isang trabaho kasi meron akong emergency fund na kahit 1 year ako mawala ng trabaho, meron akong pera. So, guys, tanungin niyo yung sarili nyo. Kung feeling nyo hindi na talaga healthy na magstay sa isang company, tapos meron naman kayong pera, bakit kayo magtitiis sa isang sitwasyon kung saan wala na hopeless na? Kasi based sa experience ko, yung mga boss, hindi naman talaga nag-a-adjust yan sa atin Kasi feeling talaga nila boss sila Boss talaga yan Hindi, bibihira yung boss na mag-a-adjust sa staff. Okay? Staff talaga yung mag-a-adjust. So, either ikaw yung mag-adjust or kung hindi mo kaya mag-adjust, umalis ka na lang. But then, you need to ask yourself, fully equipped ka na ba ng knowledge and skills? And financially, okay ka ba? Okay? So, normally, ang nagiging issue natin is yung finances. Kasi, what if ikaw, breadwinner ka, di ba? Ikaw lang yung inaasahan ng family mo. For sure, alam yun, minsan ang lungkot lang din kasi nagtitiis tayo sa isang trabaho kung saan hindi na tayo komportable kasi nga lagi na lang tayo may conflict with the boss. But then, tinitiis natin kasi financially, hindi tayo ready. Wala tayong guts na umalis kasi wala naman talaga tayong pera na naipon. So, I hope matuto tayo about yung at least budgeting formula man lang. So, alam niyo yun yung mga videos ko about budgeting formula kung saan magse-set aside kayo ng pera for emergency fund at least 3 to 6 months. Pag-aralan natin yun, magkaroon tayo ng disiplina na magtabi ng pera, especially dito sa hospitality industry, diba? Meron tayong tips, meron tayong service charge, meron tayong bonus, and meron tayong salary. So, I hope kung makakakuha man lang tayo ng service charge, bakit sana ipunin na lang natin yun para maging emergency fund. Huwag na nating ihalo yun dun sa allowance na binibigay natin sa family natin. Huwag masyadong buhos-buhos. Learn how to do budgeting. Try natin na mag-ipon ng emergency fund para kung feeling nyo hindi na talaga healthy yung work environment, I guess it's the right time to just go and find another job, or kung hindi man, baka it's the right time na rin na kung pwedeng yung mga pangarap natin na magtayo ng sariling negosyo, baka ito na yung cue, baka ito na yung sign ng Diyos na umalis na lang tayo.
Baka dahil sa sitwasyon na yun, magiging creative tayo. Magkakaroon tayo ng idea on how to put up or how to start our own business. Ano nyo yun? So, yun lang guys. I hope nakatulong to. I'll see you next time on my next video. Bye-bye!